Hi everyone, I'm Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. I'm finally here, no? I'm back. Matagal-tagal din kasi ako nag-stop ng podcast and sobrang happy ko dahil sa pagbabalik na to, napaka-special nung ating pilot episode. Dinedicate natin siya sa Women's Month. Ayan. So, ang topic natin para sa episode natin ay the psychology of women objectification. Sa dami ng nangyari ngayong Women's Month, no, pinakita lang nito kung gaano ka-relevant na dapat talaga na meron tayong Women's Month. So, let's break it down. Sobrang excited ako para dito sa podcast na 'to. Kasi dito susubukan nating gawing simple at ino-normalize natin yung usapin ng mental health and psychology. So sana 'no, itong podcast na 'to ay maging safe space ninyo para kahit papaano maramdaman ninyo na belong kayo, na meron kayong tahanan, na meron kayong mapapakinggan na talagang isip kayo, makakapag-relate kayo, connect sa mga taong mahahalaga sa inyo. So, maraming-maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at alam ko naman na inaabangan din 'to dahil ang dami nang nagtatanong din sa'kin kung kailan ba ako babalik sa podcast. So, ito na siya, officially nakabalik na ako after ilang taon. Parang nung pandemic kasi ako nag-start nung podcast tapos naputol siya. So, ngayon maraming-maraming salamat dahil sa pagpupumilit 'no, ng ating mga nakakasubaybay. So, nandito na ulit tayo. Ngayon mas papalawakin pa natin siyempre yung podcast natin kasi ngayon pag-uusapan natin yung mga topic talaga na hindi lang related basta directly sa psychology or mental health, kundi nandito din yung mga social issues at susubukan nating i-break down yung mga bagay na to, no? Para ma-normalize yung conversation ng mental health and psychology. So, handa na ba kayo? So, ito nga pala yung ating pilot episode. Dinededicate natin to sa lahat ng mga kababaihan. So, kasama na rin ako doon. So, para sa mga nakikinig diyan 'no, puwede ninyong i-tag or puwede ninyong, i-share ito sa mga, mahahalagang babae sa buhay ninyo kasi for sure, makaka-relate sila at siyempre kayo din, meron kayong matututunan kung papaano ba tayo maging safe space, para sa mga taong mahalaga sa atin ano. So, during Women's Month, maraming mga conversations yung, lumalabas ngayon 'no, maraming empowerment and at the same time nandito din yung mga issues din na bakit natin ginagawa yung Women's Month 'no. Alam ko yung mga nagfa-follow din siguro sa akin dito nakita ninyo yung statement ko or yung aking opinion tungkol dun sa nangyari. Ayoko nang i-name drop kasi alam niyo na 'no, tapos na, eh. Gusto ko sana mag-move forward kaya lang siyempre, isa din sa dahilan kung bakit nag-create ng ganitong klase ng episode at dinedicate natin 'tong episode na 'to, dahil dun sa recent event na yon. Kasi naniniwala kami na kapag breakdown natin kung bakit ba nangyari yung objectification, ayan, dito sa ating, lipunan. Kasi imagine niyo 2026 na ngayon pero nangyayari pa din siya 'no. So, kaya importante na pag-usapan natin siya. So, ngayon pag-usapan din natin yung ano ba yung psychology behind do'n? Bakit ba siya nangyayari, yung objectification 'no? O bakit may mga tao na kapag nakapagsabi sila ng hindi maganda, kunwari objectification, nadja-justify pa nila yung masamang ginawa nila. Papaano umaabot dun sa punto na hindi nila naririnig yung sarili nila 'no, amazing. So, maraming mga tao na jinu-justify nila yung comments nila. Halimbawa, kapag, may mga na-encounter tayo na, objectification, halimbawa yung babae ay nire-reduce 'no, sa halimbawa sexual value, ayan, na naiisip nila. May mga nagsasabi na natural naman 'yan sa mga lalaki na ganyan mag-isip kasi lalaki 'yan, eh, 'di ba? Pero yung question natin dito, talaga nga bang natural ito sa mga kalalakihan? Ano ba talaga yung perspective dito? 'Yun. Alam niyo sa cognitive psychology, isa sa mga tinuturo dito yung part ng brain na tinatawag na limbic system. Yung limbic system na 'yon, sinusubukan niya na i-suppress yung instinctual impulses ng isang tao. Lahat tayo may limbic system. Hindi lang babae, pati lalaki. So, ano ibig sabihin nun?
mas develop yung brain natin compared dun sa mga reptiles. Ibig sabihin kapag may mga ganun tayong nararamdaman, 'no, kayang-kaya naman natin siyang makontrol or i-manage. So yung short answer natin dun, kung natural ba yun sa mga lalaki, siyempre hindi. Kasi sa biological perspective pa lang, pagpapakita yon na ano talaga siya, kaya natin siyang i-manage. May brain ka, eh. Puwera na lang kung wala. Pero meron tayo nun, puwede natin siyang gamitin, huwag tayong mahiyang gamitin. Pero siyempre bukod dun, kung tungkol dun sa biological perspective, ito rin ba ay may iba pang paliwanag? Siyempre meron 'no. Ang pinakamalaking contribution din dito yung nangyayari sa paligid 'no. May mga pagkakataon kasi na nano-normalize kasi yung halimbawa objectification, yung nire-reduce yung halimbawa pagkababae sa sexual value 'no, dahil nano-normalize yun sa paligid niya. Halimbawa, naririnig sa mga kasama na jino-joke o kaya naman parang ginagamit din pang-insult, 'di ba, or pang-insulto yung pagiging babae, ayan. So 'pag nakikita, nano-normalize, matagal kang na-e-expose, may tendency tayo na masabi natin na, okey lang siya. So ang mahirap dito kapag na-normalize siya, meaning, hindi mo na napapansin yung mga bagay na mali, 'no? Kasi siyempre ang natural sa atin ay hindi dapat natin binabastos, 'di ba, yung kapwa natin. Importante na bilang tao nirerespeto natin sila, nirerespeto natin yung isa't isa dahil meron tayong nararamdaman, meron tayong karapatan, meron tayong boundaries na dapat nating pinapahalagahan. So kapag lumalabas tayo dun, ibig sabihin hindi siya tama, 'di ba? So yung nire-reduce natin yung babae sa physical appearance, yung sa kanilang sexual value, yun yung tinatawag natin na objectification. At dito siyempre importante na maging mindful tayo kung kailan siya nangyayari at papaano ba natin siya siyempre ma-unlearn din eventually. Knowing na halimbawa, lumaki ka sa isang paligid na normal na ginagamit 'to pang-insulto, pang-joke, o kaya naman nagiging part ng conversation. Example na lang nito kapag may mga scandals, 'di ba? Nagse-share na ng mga link tapos akala natin okay lang 'yun, pero hindi pala siya totally okay. And gusto ko lang din siyempre, i-raise kasi baka sabihin ng iba, bakit babae lang, nangyari din sa lalaki. Well, kasi Women's Month kaya ito yung focus ko, pero hindi naman siya necessarily na sa babae lang nangyayari, pero pinaka-target kasi parati ng mga ganitong klaseng pangyayari ay mga kababaihan 'no, ayan. So, again, paano 'to nangyayari? Dahil yun dun sa paligid yung pinakamalaking role nun. And meron din kaming tinatawag na dehumanization 'no. 'Pag sinabi nating dehumanization, dito hindi mo nakikita yung isang tao bilang tao. So, bahagi lang sila nung mga bagay na gusto nating mangyari, ayan, or bahagi lang siya ng mga bagay na gusto mong makita, ganyan. Kasi meron kang gusto dun sa isang tao na yun. Yung mga example natin kanina yung, nakikita mo yung babae dahil lang dun sa katawan nila, 'di mo siya nakikita sa kagalingan niya. Example nito yung, kahit yung isang babae competitive or meron siyang competency, hindi yun nakikita at nire-reduce lang siya dun, kasi siguro kaya siya naka-climb sa ladder dahil maganda siya. So or dahil yung kanyang katawan ay maganda, parang ganyan. So which is hindi yon necessarily totoo, 'di ba, sa lahat ng sitwasyon. Pero hindi mo nakikita yung isang babae based on sa kung ano yung kakayanan niya kundi sa bagay lang na gusto mong makita. So sa history natin nangyari din siya. May mga pagkakataon na nung tayo ay sinakop ng mga Hapon, yung mga comfort women, ayan, alam na natin yon, nangyayari din siya. So may mga comfort women tayo at yun yung isa sa mga example din ng dehumanization, 'di ba, at objectification. Ngayon ang question din natin dito, bakit mini-minimize 'no, yung pag-o-objectify ng behavior at ano ba yung mga psychological mechanism kung bakit nangyayari siya or bakit nadi-dismiss yung mga bagay na ginagawa na hindi maganda sa isang tao 'no, paano nangyayari yun? Well, yung brain kasi natin magaling siyang mag-excuse, magaling siya na mag-justify ng mga maling gawain. Sa psych meron kaming tinatawag na, moral disengagement. So, moral disengagement ginagawa nito kapag may mga mali tayong nagagawa 'no, nagdi-disengage ka dun sa isang bagay na yon, nako-compartmentalize mo yung sarili mo at saka sinusubukan mong i-justify or i-reframe yung mga bagay na yon sa pagju-justify halimbawa ng, well, hindi naman malala yung ginawa ko, eh.
Or pwede mong sabihin na ita-target mo yung another person na nagawan mo ng hindi maganda. Masyado ka lang kasing sensitive, eh. O kaya naman pwede mong sabihin sa kanya na, alam mo masyado kang woke, biro lang naman yun. O kaya naman yung common na sinasabi din, dapat matuwa ka pa nga kasi kino-compliment kita kaya ako nasabi yun kasi sexy ka or maganda ka. Pero hindi naman kasi yun yung point, 'di ba? Oo. Kasi na bang bakit kailangan mong sabihin sa akin yung mga bagay na yun, hindi ko naman yun hinihingi sa'yo, 'di ba? Yung gano'ng klaseng validation daw. Pero kung titingnan mo, pupuwedeng may intention siya na higit pa dun, mas malalim siya. Isama na lang natin yung ano, yung recent event. Gawin na lang natin halimbawa yung kay Ann Curtis kasi kilala naman ninyo yung event na yun, 'di ba? Tsaka si, Representative Sontay. Sabi, compliment daw yon. Pero kung pag-iisipan nating maigi, compliment ba talaga yon, 'di ba? Yung intention kung papaano siya inexpress at kung papaano yung lugar, 'di ba? Yung lugar ba ay appropriate dun sa kung papaano niya binitawan yung kanyang salita. So, dun pa lang makikita natin ano ba yung intention mo. Sa context pa lang, out of context siya. Parang hindi maganda yung analogy, yung pagkakagamit. At parang ni-reduce mo yung isang tao based dun sa kung paano mo binitawan yung salita. So, pagpapakita yun na hindi tayo nagre-respeto, no? Dinivert mo siya. Parang may moral disengagement dun. 'Di ba? So, compliment lang daw siya. And syempre dahil, pinag-uusapan natin bakit nangyari na nadi-dismiss siya kasi siguro kayo nagugulat din kayo kahit na parang clear sa atin na may mali dun, pero may mga nagsasabi na, "Oo nga naman, parang normal lang naman yun kasi ano lang naman siya, parang analogy lang naman siya, masyado lang sensitive." O kaya naman hahalukayin halimbawa yung history ng pagiging artista ni Ann Curtis na sabihin, ganyan naman siya manamit. Pinakamalalang ano, narinig ko ang sabi, well, yung ginagawa daw ni Ann Curtis ay to arouse men. Parang, ha? Mapapaisip ka, ha? Talaga ba? Nakakaya naman sa kampanerang Kuba, di ba? Parang doon pa lang hindi pag-a-arouse ng men yun. So, yung kung paano gina-justify, di ba? Yung out of context na mga pangyayari, kumukuha ka ng mga information na yon para lang lapatan yung mismong maling behavior mo. Sobrang linaw yun eh. Moral disengagement siya, justification siya ng isang, alam mo yun, pagkakamali. Na syempre, mas maganda sana kung meron tayong accountability. Gaano ba kahirap ang mag-sorry? Di ba? Yun na lang isipin mo. Gaano ba kahirap ang mag-sorry? Gaano ba kahirap yung umamin ka na, I am very sorry na nagamit ko yon, hindi yun dapat na pamarisan kasi siyempre may mga nakikinig din ng mga bata o kaya teenager, lalo pat nasa mataas ka na posisyon, 'di ba? Yung mga gano'ng example. So, yun, pagpapakita siya ng accountability na somehow, 'di ba, meron tayong ina-unlearn na bad behavior. Dine-demonstrate mo siya. Kasi itong ganitong klaseng mga pangyayari, part siya ng culture eh. And speaking of culture, sabi ko nga kanina, bahagi yan, part siya na nakakapag-contribute siya kung bakit nagiging, permiso na mambastos tayo. So, kapag kunwari, halimbawa na lang, sa atin, sa bansa natin, usong-uso dito yung pagpapahalaga sa close group, 'di ba? Kasi collectivistic din tayo eh. Kino-consider natin yung mararamdaman ng mga kasama natin, barkada, ganyan. So, may times, may good side, may bad side. Pero yung bad side nito, minsan halimbawa kapag may mga tropa ka or barkada, hindi maganda yung sinasabi or hindi maganda yung ginagawa. Minsan, may iba, nahihiya sila na mag-deviate at sabihin na, uy, alam mo, mali yung ginagawa mo. Hindi mo nako-call out. Kasi masyadong cohesive eh, strong yung group. Na minsan, instead na i-call out mo siya, i-correct mo siya bilang kaibigan, ang nangyari, nakukonsente pa. Minsan ganyan yung nangyayari sa culture natin kung bakit nagiging dismissive tayo sa nararamdaman ng isang tao nagrereklamo na, uy, may mali dun sa ginawa mo, nakakabastos to, hindi siya katanggap-tanggap. So, ang ginagawa tuloy, dahil magkakagrupo sila, magkakaibigan sila, 'di ba? Sensitive ka lang eh, yung snowflake ka lang eh, yung masyado kang woke. Dapat nga matuwa ka kasi ganito talaga siya sa lahat. Di lang naman ikaw yung ginaganyan niya eh. Kami rin naman, nag-aasaran kami. Pero ito yung importante i-keep natin in mind. Yung context. Close ba kayo? Di ba? Yun ang question doon. Close ba kayo para gawin mo yun sa kanya? Di ba? Kasi pwede mo siyang gawin sa kaibigan mo. Pero hindi mo po pwedeng i-force yung isang tao para sabihin sa kanya na ganito naman siya sa lahat eh. Mga pinaka-common na na-encounter ko as a practicing psychologist, part nito yung harassment. Yung halimbawa na akbayan. Akbay to halimbawa sa workplace, common na common yan. Siyempre may magrereklamo kasi nagkaroon ng discomfort, ganyan yung naramdaman.
tapos kinall out halimbawa yung behavior, sasabihin ng iba ay, well, ganyan naman siya sa lahat, friendly lang naman siya. Pero always remember, kapag walang consent, hindi siya tama. Kasi nagkaroon ng discomfort, eh. Oo, nagkaroon ng discomfort yung tao na yun, eh, 'di ba? Tsaka hindi kayo totally hindi talaga kayo close. So, wala kang reason para gawin mo yun sa kanya. Minsan nga ang hirap, eh, kasi minsan ginagawa nilang excuse yun, "Ganito ako sa lahat." Gagawin mo sa lahat kasi meron ka palang target. Naku, hindi na yun lulusot ngayon 'no, meron tayong Safe Spaces Act, kaya mag-iingat tayo at tsaka dapat maging mindful tayo. Kailangan tayo mismo yung nagke-create ng safe space sa lahat, hindi lang sa babae kundi para sa lahat talaga. At open tayo na umamin, 'di ba, kapag may mga pagkakataon na nagkakamali naman talaga tayo. So, importante din na tanungin din natin 'to 'no. Um, Importante na sa lahat ng mga 'to, binabalikan natin yung kapwa. Sa psychology, yun yung isa sa mga favorite ko na word, eh, kapwa. Sabi dun, yung, shared identity 'no. Hindi lang shared identity, hindi mo nakikita yung isang tao na nasa harap mo na iba siya sa'yo. Kasi yung tao na 'to, nagre-reflect siya sa kung sino ka din. So, parang dito sa part ng kapwa 'no, kapwa culture, nade-demonstrate dito yung tinatawag natin na empathy. Ayun. So, yung empathy, i-exercise natin siya. So, ilagay mo yung sarili mo dun sa isang tao, ano bang mararamdaman ko kung sakaling sa'kin yun ginawa, 'di ba? Ano kaya yung mararamdaman ko kung yung anak ko gano'n yung ginawa sa kanya or yung asawa ko gano'n yung ginawa sa kanya, kapatid ko. Tingnan mo kung ano yung magiging response mo, 'di ba? So, hindi maganda yun 'no, kasi kabastos-bastos siya. So, ngayon, magandang tanong din, ano ba yung mga psychological beliefs or yung assumptions? Bakit nagli-lead yung isang tao dun sa entitlement, 'di ba, na mag-comment sa katawan ng isang tao, mag-judge tayo, et cetera. Na-mention ko na siya kanina, malaking contribution dito yung environment. Naririnig mo sa magulang mo kung paano sila magkuwentuhan, paano nila, alam mo yun, i-normalize yung mag-comment-comment sa katawan nung, mga kamag-anak nila. Example na lang yan, pumupunta ka ng reunion, 'di ba? Yung iko-comment sa'yo, "Alam mo, umano ka." I mean, okey lang naman minsan na kung close tayo, 'di ba? Pero parang ang dami mong comment sa body ko, ang dami mong comment sa kung anong dapat na, alam mo yun, meron sa akin or anong so yung mga gano'ng example 'no, nano-normalize yung mga comments, nano-normalize yung mga bagay na hindi dapat. So minsan ikaw din naisip mo na, okey lang siya. Bukod dun, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na empathy gaps 'no, hindi na-exercise yung empathy. Oo, marami sa atin dito, magaling, matalino, pero minsan walang empathy or hindi hindi naman sa wala, but kulang yung empathy, kulang yung emotional intelligence din 'no. So, importante na na-exercise din natin yun. Kaya nga yung question natin kanina, para magkaroon tayo ng reflection 'no, sa sarili natin, yung ano kaya yung mararamdaman ko kung sa'kin nangyari yun? Ano kaya mararamdaman ko kung nangyari yun sa taong mahalaga sa akin? Para alam mo kung ano yung i-a-act mo. At saka huwag tayong magmadali na magsalita, huwag tayong magmadali na mag-behave. Alam mo yun, parang hindi tayo dapat nag-a-act based on impulse. Importante yan na iniisip natin, ano bang impact nito kung gagawin ko 'to dun sa tao na yun, 'di ba? So, hello, hello diyan, 'di ba, sa mga basta na lang nagbibitaw ng mga salita, entitlement yun, eh, kasi inisip mo meron kang power. Dahil meron akong power, meron akong kakayanan, gagawin ko 'to, at common yan na nangyayari kung bakit din nagkakaroon ng objectification. Dahil alam mo na may power ka, kaya ko 'tong gawin sa kanya, puwede ko siyang bastusin. Kung tinitingnan mo yung isang tao na kapwa mo siya, pantay kayo, hindi mo yun gagawin. So, importante yun na i-raise din natin sa awareness natin. Gaano ka ba ka-ano 'no, ka-welcoming dun sa mga tao na nami-meet mo? Equal ka ba kung tumingin o meron kang pambababa 'no, nilu-look down mo yung mga tao, 'di ba? So, magandang reflection din 'yun 'no? So, hindi kasi natin minsan naiisip na nakakasakit tayo, 'di ba? Bakit? Uulitin ko, kasi na-normalize, naging bahagi na ng sistema. 'Wag po tayong magpakain dun sa sistema 'no, importante 'yan. 2026 na, dapat naman nag-e-evolve tayo ng mas maganda 'no. So, 'yun. Magandang question din dito siyempre yung, bakit yung mga ibang individuals 'no, nagiging defensive sila 'no, or papaano sila nagiging defensive when it comes to objectification kapag kino-call out sila 'no? Ano yung mga psychological factors halimbawa kung bakit parang ang hirap para sa kanila na mag-reflect dun sa mga maling ginawa nila. Masasabi ko lang dito, natural tendency naman natin kasi talaga yon to protect ourselves kapag meron tayong perceived threat. So, 'pag kunwari yung pag-call out sa'tin,
no? Perceived threat yun eh. Nape-perceive natin na threatening yun sa sarili natin na, hala, parang pinapakita na mali ka talaga. At syempre, sino ba naman tao yung gusto na maramdaman na mali siya, 'di ba? At some point, may discomfort naman talaga yon na mali ka, mapapahiya ka, and all that. Yung ego natin natatapakan, parang ganyan. So, natural tendency ng brain natin is to protect us. Paano tayo pinoprotect nun? Gumagawa siya ng way para i-justify yung mga actions natin. Pero importante, in-exercise din natin yun na hindi tayo agad-agad na, alam mo yun, na-offend ng basta-basta kapag kino-call out tayo. Again, walang masama na mag-sorry. Wala namang masama na aminin natin at some point na nagkamali tayo, nagpapakorek tayo. Halimbawa, magbibigay na lang ako ng nangyari din sa akin. Sa tagal ko halimbawa as a mental health advocate at saka nagpa-practice na din, may mga pagkakataon pa din na open pa rin ako dun sa mga sinasabi sa akin ng mga kapwa ko na kasamang advocate. So, pag may mga bago ako natututunan from them, ina-accept ko. Hindi naman kabawasan ng pagkatao ko yun na natutunan ko yun sa isang Gen Z, yung mga bagong mga words, halimbawa, 'di ba, yung mga words halimbawa na delulu. Nung panahon namin kapag narinig yung delulu, parang galit na galit ang mga millennial at sinasabi na hindi ba dapat ginagamit yung mga ganyang klase ng word kasi pag sabing delulu ay delusion yun. Pero kasi nag-evolve yung language, tapos natutunan ko din na, okay lang din pala matutunan na okay lang gamit yung delulu para sa ganitong klase ng context, etc. etc. So again, going back, hindi masama na natututo tayo. So, hindi siya kabawasan. Same way sa pagsasabi na nagkamali tayo and magiging better person ako. 'Di ba? So, yun, importante siya. Ngayon, isa din sa mga interesting na na-observe ko online, yung tinatawag na, yung anonymity. Alam niyo, yung meron kang burner accounts na, alam mo, ginagamit mo para mag-comment, o kaya naman mag-share, o kaya naman magsabi ng mga words na hindi mo talaga nire-restrict yung kahit na anong thoughts mo sa kapwa mo online, no? Yung anonymity o kaya yung nangyari sa online, ano ba yung meron doon, no? Ano bang meron kung bakit yung mga taong anonymous, no? Ano ba yung connection niya para doon sa mga tao na mag-express halimbawa ng misogynistic thoughts nila? Oo. Lalo na kapag yung mga burner accounts na to ay nanggagaling din sa women. May kinalaman ba yon? Basically, oo, meron talaga siyang kinalaman. Meron tayong tinatawag din sa psych na disinhibition effect. So, ibig sabihin nito, dahil online din ito at nakikita natin na yung virtual space ay hindi mo naman talaga nakikita physically yung tao, hindi natin nare-restrict tuloy yung ating sarili para magsabi ng mga thoughts natin. Oo. O kaya ng mga nararamdaman natin, mga opinion natin dun sa mga tao online. O kasi inisip natin na wala naman sila. Di ko naman siya kaharap. So, iba din kasing impact na yun kapag yung tao ay present sa'yo physically versus dun sa may distance or yung proximity. So, dahil meron tayong ganun, no, hindi ka naman din nakikilala, wala siyang kahit na anong identity. So, mas lumalakas yung loob ng isang tao na magsabi ng hindi magagandang salita or hindi magagandang words. Diba? Sabi nga na, masasamang words sa isang tao. So, yun yung tinatawag na disinhibition effect. So, meron siyang impact nun. Pero dahil na-mention din natin yung kapag nanggagaling sa mga babae, nakakalungkot man sabihin, pero pwede yung mga ganong klase ng babae na nagko-comment sa kapwa nila babae na nanghihila. Pwedeng ito din yung tinatawag natin self-objectification. Dahil nasanay ka sa isang paligid, naging bahagi ng kultura na nilulook down ka bilang babae, nire-reduce ka sa pagiging babae mo, na stereotype ka pa, 'di ba, na dito ka lang, pwedeng magkaroon ng self-objectification, meaning nagmumula na yung issue na to at yung problema sa sarili. Oo. So, i-discuss natin yan later on. Pero, siguro maganda din na may share ko muna yung papaano yun, no? In a mental health perspective. From a mental health perspective, how can constant scrutiny, halimbawa, dun sa appearance, ng isang tao, ng isang babae, paano siya nagkakaroon ng influence, paano siya nagkakaroon ng impact doon sa body image, sa confidence, sa safety na kahit na sino, no? Especially ng babae dahil Women's Month ngayon. Basically, kapag paulit-ulit, no, na nakakarinig tayo ng mga comments, ano ka, dapat, ganyan, ano dapat yung itsura mo, ano dapat yung gagawin mo, ano dapat yung role mo, ganyan, etc., etc. Pag paulit-ulit na ginagawa sa atin yan, nagiging
reality natin siya minsan. At 'pag naging reality din natin siya, hindi ibig sabihin na okay siya, meron din siyang impact eventually sa self-esteem natin or yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. May times na po puwedeng bumaba yung ating self-worth. Inisip natin na puwedeng hindi nga talaga natin totally kaya. Dahil halimbawa, nasanay ka na sinasabi ng mga tao sa'yo na, kapag babae dapat sa bahay lang, halimbawa. O kung hindi man para sa bahay lang, baka may mga kino-comment sa'yo na talaga bang kaya mo? Na para bang pinagdududahan ka sa kakayanan mo kasi babae ka. Minsan kasi hindi naman directly sinasabi yun na dahil babae ka kaya hindi mo kaya. Minsan nanggagaling lang siya sa mga simpleng comments na, sure ka ba, kaya mo ba? 'Di ba? Hindi naman sinasabi na may kinalaman sa kasarian mo, pero kung paano ka tratuhin, nararamdaman mo, 'di ba? So, pag na-normalize yun, affected yung self-esteem or yung self-worth. Pero importante din syempre na dapat tanungin din natin yung sarili natin. Totoo ba talaga yung mga sinasabi ng mga taong to? Pero alam ko naman na ang hirap basagin nung mga sinasabi nila based dun sa simpleng tanong na yon, dahil ikaw versus dun sa mga tao sa paligid mo na nino-normalize yun, 'di ba? Mahirap talaga siyang lumabas eh. Minsan kasi nagiging, yun na yung comfort zone mo. Parang okay, tinatanggap mo na lang siya. Pero importante pa rin tanungin yung sarili kung, well, yung mga sinasabi ba sa akin totoo? Kasi importante na i-explore mo din siya based dun sa karanasan mo. Kapag may naramdaman ka halimbawa na discomfort, alam mo yun, parang sa loob-loob mo may pumapalag. Ibig sabihin, baka magandang pakinggan din siya. Hindi mo naman yun idadoubt kung sakali na totoo talaga eh. Baka may maliit na boses dun sa sarili mo na nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo, 'di ba? So, marami kasing mga tao, lalo pa halimbawa babae, no? Dinidiktahan tayo sa kung anong gagawin natin sa buhay, at ano lang yung kaya natin. Pero hopefully, no, mas lumawak pa yung spasyo at mas maging safe pa ito sa marami sa atin at mas magkaroon ng lakas ng loob yung mga kababaihan na mas maniwala sa sarili nila, 'di ba? At sa kanilang kakayanan, no? So, ayun, importante syempre na makikita dapat natin yung sarili natin doon sa lens, oo, ng kapwa natin. 'Di ba sabi natin, importante yung kapwa, shared identity. Na nakikita natin yung ating sarili sa kapwa natin. Ang problem lang dito, halimbawa, kapag yung mismong environment na kung saan tayo kabilang, yung mga tao na to, halimbawa, ang laging nire-reflect sa atin or pinapakita ay ganito, yung reality. So, ang tendency, yun nga, pupuwedeng magkaroon tayo ng self-objectification. Oo. So, sana, yung environment natin, sa mga nakikinig sa atin, maging safe space tayo, no? Hindi tayo dapat yung una na nanda-down or nanghihila sa kapwa natin. Ayan. Lalong-lalo na kapag babae ka, tapos may nakita kang mga news na may kinalaman din sa kababaihan, wag tayo yung type of person na tayo pa yung manghihila sa kapwa din natin na babae. Yung weird comment, halimbawa, na naririnig natin, for me, sobrang nawi-weirduhan ako kapag babae, tapos may nangyaring, yun nga, no, na naharas, na-abuse, tapos instead na ang una mong sabihin halang sama naman nung gumawa niyan, tapos sasabihin mo, ano bang suot niya kasi? Baka naman kasi nakasuot siya ng ganito, baka naman kasi lumalabas siya ng gabi, ganyan. I mean, naiintindihan natin na may mga kinoconsider tayong ganun, pero dapat ang una nating sinasabi sa mga pagkakataong ganun ay, instead na i-doubt mo yung isang tao based dun sa kanyang karanasan, 'di ba? Dapat ang unang response mo, hala, ang sama naman ng gumawa niyan sa kanya. 'Di ba? So, 'yun. Yung mga weird comment na yun yung example ng self-objectification. O meaning yung mga babae halimbawa na po pwedeng nagre-reduce ng kapwa babae ay nasanay na sila na nililimitahan din sila. At some point, na-normalize din na parang yung pambabastos sa kanila parang form of joke. Ngayon, kapag may mga babae na lumalaban, nagsa-stand up, dahil hindi nga siya sanay doon, dahil na-normalize nga natatanggap ka lang, 'di ba? Siya din yung isa sa mga tao na humihila doon. Kasi nga hindi yun na-normalize sa kanya. Nasanay siya doon sa self-objectification. Kaya sa mga babae na nakikinig ngayon, importante din na tanungin natin yung sarili natin, mamaya, no, tayo pa pala yung nanghihila sa kapwa natin, tapos alam mo yun, pinapalaganap din natin yung objectification, misogynist, 'di ba? Tsaka yung mga iba pang mga stereotypical na mga beliefs
sa pagiging babae at sa pagiging lalaki, no? So, ngayon, meron din tayong mga certain questions na na-encounter online. Sabi, many women feel pressured to tolerate uncomfortable comments to avoid being labeled as too sensitive. So, how does this dynamic silence people from expressing legitimate discomfort or setting boundaries? Well, commonly, ang mararamdaman talaga natin kapag ganyan, confusion. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan ka lulugar. So, sinasabi sa'yo na too emotional ka. Tapos at the same time, sinasabi na dapat kahit papaano ma-develop sa'yo yung pagiging independent. So, alam mo yun, yung magkaiba siya na mga salita. Tapos, wag ka masyadong emotional, pero dapat medyo may pagka-logical ka. As if naman yung pagiging logical ay exclusive lang sa lalaki. And as if naman din na yung pagiging emotional exclusive naman sa babae, 'di ba? So, confusion yon. Kasi yun yung mga example na sinasabi or expectations ng mga tao na parang hindi natin carefully, observe or ine-evaluate kung gaano ba talaga siya katotoo. Kaya importante na yung mga stereotypical comments, maganda na ine-evaluate natin maigi. Tama ba talaga yun? Totoo ba talaga yun? Tama nga ba na kapag babae ka, dito ka lang? Or ito lang dapat na ginagawa mo? Or okay lang na maging malaya ka at subukan mo yung mga bagay kung saan ka magaling? 'Di ba? Kasi pwede naman yun na magawa mo yung mga bagay na hindi usually ginagawa ng ibang mga babae. Baka naman hindi siya normal na ginagawa ng mga babae kasi nga madalas na nililimitahan. 'Di ba? So, importante na pwede tayong mag-start. Ano mang mga bagay na gusto natin gawin, pwede tayong mag-start, no? So, ano ba yung pwede natin gawin? Para syempre kahit papano naman medyo mabawasan itong mga na-observe nating objectification, misogynistic remarks, yung mga stereotypical no, na nangyayari sa lipunan na, ano bang pwede nating gawin? Alam mo, yung pinakasimple pa rin na pwede nating itry, ay yung self-awareness. Although medyo mahirap nga siya dahil kapag yung self-awareness natin ay nakadepende din sa kung paano din tayo syempre, 'di ba? Kung minsan kabilang sa mga certain groups, no? Pero ito yung invitation natin, total naman sana naman nakarating to sa kahit na sino, yung self-awareness na yung mga naririnig ba natin, halimbawa ay safe ba to para sa lahat? O kaya naman self-awareness in terms of kapag may nakita kayong mga discussion online, 'di ba? Ay bakit kaya sila nagsasalita? Bakit kaya sila nagtatalo? Bakit kaya nila to kino-call out? Instead na parang kakampi ka kagad sa certain group, maganda na tatry kang i-explore, no? Self-awareness yun ine-explore mo, nina-navigate mo experiences ng mga tao, sinusubukan mong intindihin. Before ka, magpunta doon sa, dito ako kampi. Kasi yun pala, kaya ka kumampi doon kasi at some point, ikaw din pala ginagawa mo. So ngayon, gina-justify mo na pala, no? Ang nangyari, pinoproject mo yung mga issues mo din dahil nga ginagawa mo siya. Ngayon, hindi ka na rin nakikinig, sarado ka na. So, sa self-awareness, importante din yung openness. So, may mga discomfort ka talagang may encounter doon. Kasi nga hindi ka sanay. Pero kasama doon, para magkaroon tayo ng growth, ay masanay tayo doon sa feeling ng discomfort. Paano ka mag-grow kung laging feeling mo, feel good lang dapat, 'di ba? So sa pagkatuto, kasama doon yung discomfort. May mga bagay tayo talagang di alam, may mga bagay tayo na nagkakamali tayo, and okay lang siya. Kaya nga, sa ganitong klaseng sitwasyon, importante, yung sinasabi natin, hindi ka kagad basta kakampi-kampi, no? Kino-question mo yung mga bagay. Ano bang nangyari? Bakit? Okay. Siguro kaya siya nagko-call out kasi ganito nararamdaman niya. Siguro may mali. Self-awareness yun. Kung ako ba, sa akin nangyari yun, ano ba magiging response ko? Kung sa mahal ko sa buhay nangyari yun, ano kaya magiging response ko? Yung empathy, di ba? Sinusubukan din nating erase yung empathy. Again, sabi natin, yung tanong kung normal ba to sa mga kalalakihan na ginagawa yung objectification, yung pagkakaroon ng misogynistic remarks, halimbawa, hindi siya normal. No, hindi siya normal, hindi siya natural, no? Ito ay natututunan. Malaking point nito, natututunan siya sa paligid, no? So ibig sabihin, kung natutunan 'yon, pwede rin siyang ma-unlearn. At na-unlearn siya kapag itinataas natin yung kamalayan or yung tinatawag natin na self-awareness. So ano pa? Ano pa yung pwede natin gawin para syempre kahit papaano maalis ito or mabawasan ito, no? Importante syempre na sinusuportahan din natin yung mga causes ng mga kababaihan, 'di ba? O kaya yung mga advocacy. Kaya tayo may mga advocacy
advocacy, ano man yan, di ba, climate justice, women empowerment, children, etc. Lahat ng yan, may mga advocacy tayo kasi may mga bagay tayo na kailangan pakinggan. So, kung hindi ka open para pakinggan yon, paano ka matututo? So, yung continuous practice din natin, di ba? Na papaano tayo sumusuporta at natututo sa mga bagay na bago, yon malaking tulong siya para eventually maging safe space talaga tayo. Kasi mahirap sabihin na safe space ako. Paano ka naging safe space? Hindi mo nga sinusubukan na maging open, 'di ba? At di mo nga sinusubukan na makinig dun sa mga tao na nagsasalita or kahit papaano parang may mga nire-raise na mga certain issues, 'di ba? Halimbawa, may nakita kang mga kabataan, nagrarally sila, 'di ba? So, may nakita ka nagrarally, sasabihin mo lang kagad, mga reklamador. Pero hindi mo alam, mamaya may mga karapatan pala sila na nire-raise. Kaya pala sila nagsasalita, kaya pala nila ino-open, halimbawa yung mga conversations tungkol dun sa kung anong pinaglalaban nila, di ba? So, ganun lang yon, no? Importante yung self-awareness, importante yung continuous practice na tayo ay natututo, at importante din syempre na tayo, minimake sure natin na safe space talaga tayo. Na hindi lang siya sinusuot sa mga certain situation na gusto lang natin, kundi pinapractice talaga natin na maging safe space tayo kasi meron tayong accountability, sinusubukan natin maging better person. Sinusubukan natin na matuto, no, sa lahat ng paraan na kaya natin. So, ayun. Feeling ko na ang dami kong ebas para sa episode na to. Pero yun lang naman yung masasabi ko pagdating doon sa mga nakikita ko kasi online. So, sana marami kayong kahit paano napulot, no, na pwede nyong dalhin sa mga conversation ninyo pag may mga kasama na kayong mga kaibigan or family members, 'di ba? And yun lang, siguro yung pinaka takeaway ko para sa episode na to, no. Importante yung empathy, no? Yun lang naman siya, yung kapwa. Kung ano yung gusto natin syempre na maging trato sa atin ng ibang tao, ganun din ipakita natin. 'Di ba? Importante na makita natin yung tao bilang tao. At dapat pantay yung pagkakakita natin sa kapwa natin. Kasi, again, kapag feeling natin tayo ay mas mataas sa kanila, 'di ba? Entitlement na yun. Pwede magkaroon tayong entitlement. So, again, importante na pantay tayong tumingin sa kapwa natin. Importante yung compassion. Importante yung, kapwa. So, maraming salamat sa pakikinig para dito sa pilot episode natin na talagang dinedicate natin sa mga kababaihan. Kasama na ako doon, di ba? At kung palagay ninyo nag-resonate kayo dito, huwag niyong kalimutan na kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo, lalo na sa mga kababaihan na nito lang, ay talagang gigil na gigil, no? Sa mga issues, no? I-share ninyo itong ating pilot episode at sa mga taong, alam mo yung gusto natin na mailabas yung kanilang nararamdaman. Kasi for sure, baka habang nakikinig kayo, iniisip niyo na, yes, tama yan, oo, Rian, na punto mo. So, i-share niyo sa kanila kasi baka kailangan din nila ng mga validation na yung nararamdaman nila ay talagang normal. So, until our next breakdown, maraming salamat. This is Crossroads Media.